nahihirapan akong i-explain hanggang Huwag mo na sa itanong, nahihirapan ka pa. titignan mo parang napag-iwanan na ng mga YouTubers, yung mga viewers nila. As long as you are authentic and you don't do anything wrong to the public, then it's okay. Actually, I don't see that way. Para kumbaga, they were the vloggers na takot sa growth. Kahit na anong klaseng content yung gawin ninyo, basta as long as ando dun pa rin yung kung paano nyo kami nahatak, we'll still be there for you. Good day, everyone! Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hi mga chatters! Hello, Who's on the- chatters! Welcome back! Welcome back! For today's episode, ang gusto kong topic na pag-usapan, ready na ba kayo? Ay, bakit? Wala And pa. then, simple lang. As content creator, parang medyo curious din ako kung bakit nga ba? Bakit nga ba yung mga ibang YouTubers nagfe-face sila ng isang concern ngayon, which is bumababa na yung mga viewers nila. Some of the YouTubers na parang before, parang sobrang taas ng yung mga views nila, bumababa na. Hindi na sila nakakakuha ng kasing taas ng views nila katulad nung dati. So, yun yung gusto kong pag-usapan na bakit kaya, nakaka-curious din na nung naging topic to sa internet, ang daming aspetong na ang daming reason na din ang lumabas, ganyan. So, pero bago 'yon, bago natin pag-usapan ng main topic, meron muna akong itatanong sa inyo, chatters. Sa iyo A, and sa ating mga chatters. Okay? Yes, ma'am. Ano po yun? Meron lang akong gustong itanong. Actually, itong question na to, matagal ko na tong nakitang question na to. And ang initial na sagot ko naman dito is yes. Okay? Ang initial na sagot ko yes. Pero pag syempre tatanungin ka ng why, parang nagde-debate yung utak ko. Or parang nahihirapan akong i-explain kung bakit. Ganon. Hanggang Huwag mo na sa itanong, nahihirapan ka pa. kasi parang feeling ko nasasagot ko na sa utak ko. Pero parang to put it into words para ma-voice out ko yung reason ko, parang nahihirapan ako. Until meron akong nakitang isang sagot, which is parang, this is what I really wanted to say. Parang ganon. Kaya ready na akong pag-usapan yung question na yun ngayon. And feel ko ma-relate din naman natin to dun sa pinaka-main topic natin. Okay. So, chatters, bago nyo i-proceed yung bago kayo mag-proceed sa video or sa podcast natin, pag natanong ko na yung question, pause muna kayo and then comment ninyo yung sagot ninyo. Okay? Talagang inutusan mo sila. Ay, hindi ka pala utos dito. Hindi, parang lang, just ask yourself, pag natanong ko, ask yourself, and then share nyo lang sa comment section. Ayan. So, ito yung question. Actually, dalawa yung question, pero yung ipapasagot ko sa inyo is isa lang. Dahil mabait ako ngayon, isa lang yung ipapasa. Take Isa, it later. isa lang yung ipapaano ko sa inyo. Eto. This is the sheep of Theseus. It is also known as the Theseus paradox. Have you heard it? Okay, the sheep of Theseus. So, the question is, if you replace every part of a ship one by one until none of the original parts remain, will it be the same ship? If yes, of course you have to explain why. And if not, at what point does it become another ship? Nakuha mo A? Yes. Okay, so pause nyo muna, chatters, and then lagyan nyo yung sagot nyo dyan sa comment. Pero si A, pasagutin na natin ngayon.
Ano ba yan? Yung ship na yan? Ship as in the ship na barko? Yes, ship talaga siya. Ah, So if gonna ship replace it as every in... part, parang Well, gradual yung actually, that pagpapalit. depends. That depends on what replacement you will put. For example, you will change the motor with another brand, but it's still a motor. Then it's still the same, right? But if you're gonna replace it one by one, gradual yung pag-change mo. And then syempre gradual yung pag-change until everything is new na. All parts are new na. For me, no, because it's not the original parts na. So everything in this world is unique because they are having distinct parts, right? For example, all parts is all parts of the ship, all parts of the ship are designed for this ship only. If you will change it gradually, or you will change all the parts gradually, then little by little you are changing the ship into a new one. Then it's not the same. It's a new one. Okay. So that is the first part of the question na itatanong ko lang naman yun sa inyo chatters. Pero just for your information, this is the second part of the question. Okay? Na pwede ring sagutin ni A. So para sa kanya, no. So, using the old parts as they are removed, so yung mga na inalis mong part doon sa ship na yon, binild mo siya ng bago. Yung mga parts na yon na ginamit mo, so yun na yung mga old parts. Would you say na siya yung ship ni Theseus? Kasi yung parts niya yung mga ginamit. Hmm. When it's when all the parts are already transferred, then yes, I would say yes. Okay. Because all parts were transferred to another machine, di ba? I mean, another ship or built into another ship. So yeah, that would be yes. Yes. Mm, okay, okay, Wala okay. pag-iisip. Sige, yes. Okay, okay. That's a different perspective. Kasi ako, I just want to share you my answer. Nung nakita ko yung question na yan, sabi ko, would it be the same ship? Immediately parang sagot ko, yes, it's still the same. Kahit gradual pa yan, parang kahit na at the moment, ay kahit na darating yung panahon na wala ng original na part yan, para sa akin, yun pa rin yung ship ano pala niya, ni That's it. Theseus. Okay? Tapos, wait lang, bakit? Bakit yun yung pananaw ko? Bakit yun yung sagot ko? So, ayun na, parang nag-iisip na ako kung bakit nga ba. Until, though meron naman akong nasa utak ko na alam ko na yung sagot ko, nahihirapan lang akong put into words. So, may nakita akong sagot, which is sabi ko, this is exactly my answer. Which is, yes, because I've already identified that ship as the ship of Theseus. Theseus. Na parang, for example, para mas madali ako mag-explain. Mas madali ako For example, meron akong ship. Pinangalanan ko yung ship na yon na Bebang. Talagang walang maisip na pangalan. Si Bebang. Okay, si Bebang. Ngayon, parang medyo luma na yung engine niya, no? So, papalitan ko yung engine niya. Tapos, papalitan ko yung mga, for example, yung mga woods niya, ganyan. Papalitan ko, ganyan. Siya pa rin para sa akin si Bebang. Kasi yun na yung identity ko dun sa ship na yun. Kahit na magbago na lahat ng parts na yun. And, sabi kasi doon, gradual. So, parang para sa akin, na, for example, yung mga experiences ko, memories ko dun sa ship na yun, parang kumbaga, yung bagong engine at lumang, ano ba yung mga ibang parts ng ng ship? May propel ba yun? Teller. O, propeller. For example, yun, luma at bago.
Parang alam mo yun, yung combination nilang dalawa. Tas yung experience ko habang nandoon yung parts na yun, ando doon. Okay, nahihirapan na naman akong sabihin in the words. Pero yun, para sa akin, yung identity ko at saka yung experience ko with that ship, with Bebang, ando doon. Kaya kahit na darating yung panahon na mabago na lang lahat ng parts niya, kino-consider ko pa rin siya as si Bebang. Yun naman, para lang magkaroon kayo ng ma-view niyo yung perspective ko. Though ito, ano lang naman siya. Depende sa mo, perspective. Oo, depende siya sa perspective mo. Oo, na parang paano ka ba mag-identify ng isang bagay? Depende kasi yun sa pag-identify mo daw ng bagay. So, kung ano yung approach mo or ganun sa isang bagay. So, yun. Ako, ito, sabi ko, ay, timing itong question na to. Finally, share ko sa inyo. Kasi, ito yung mga nangyayari ngayon sa mga YouTubers. Okay, so, example natin na siya, isa sa pinakamasikat is yung Team Payaman. Kilala mo naman siguro yun, di ba? Payaman. Team Payaman. Payaman, sila Kong TV, ganyan, ganyan. So, before, nung nagsastart sila, talagang pangmasa, relatable, ganon. Tapos, yung way of vlogging nila, parang mga tropa mo lang siya. Parang tropa mo lang silang lahat, ganon. And then, syempre, given naman na yun, yung dumami yung kita nila. So, nag-change sila ng lifestyle. And then, nag-change din sila ng way, kind of, nag-change sila ng way ng pag-vlog Lagi. nila. Oo. Na parang, kung i-compare mo dati sa ngayon, though marami pa rin silang viewers ngayon, pero parang mas madami noon. And mas relatable sila noon. And makikita mo yung mga ibang viewers, mga iba nilang subscribers na parang hindi na daw sila, may comments na hindi na daw sila relatable, ganun, ganun. So ako, nire-relate ko yun dito sa question na yun. Kasi, sila pa rin ba yung mga YouTubers na nakilala natin? Kahit na meron ng progress, kahit na may change of lifestyle, kahit na, yun nga, may mga change na sa kanila. Na parang, bakit yung mga tao, bakit yung mga iba nilang subscribers, okay, alam naman natin na nag-subscribe sila because of this reason na nakaka-relate sila, parang tropa, tapos yung lifestyle nila nakaka-relate din tayo. Pero nung Yeah. nag-change na sila ng lifestyle, pero parang, bakit nagre-reklamo yung mga ibang subscribers? Para bang nililimitahan sila sa pag-progress? I mean, parang ayoko naman sabihin ayaw nila ng progress kasi for sure yung mga subscribers na yun gusto rin naman nila. Pero bakit parang kasalungat nung pagrereklamo nila na bakit hindi na ganun yung core nung content nila. Actually, for my own perspective, on my own perspective pala, I guess the reason why they are complaining because yun nga gaya ng sabi mo kanina, they are not relatable. I mean, they don't have the same experience na, 'di ba? So they are complaining not because they don't want them to have a better life, but they are complaining because the authentic the authentic Payaman, ano pangalan nila? Team Team pa yaman. Payaman. Team Payaman. It's not the same as as how they used to be. Diba? So, yung mga subscribers, parang kumbaga yung mga subscribers, they subscribe because they related to their stories. And parang, parang it's easier to understand what they are doing during the vlogs. Diba? Eh ngayon kasi, syempre, umangat ang buhay ng Team Payaman. And most of their subscribers are not on the same level of their lifestyle. So parang hindi na sila nagsaswak sa isa't isa. Hindi, gusto ko lang sabihin na yeah, that they are not against their progress, but they just don't relate to them anymore. Okay. Kumbaga kung titignan mo, parang napag-iwanan na ng mga YouTubers, yung mga viewers nila. Viewers din. Yeah. Which is, parang ano ba yun? Meron bang
responsibilidad yung tawag dito, yung mga YouTubers na kailangan mag-stick pa rin sila sa dati nilang ginagawa sa core ng content nila. Dahil parang nababasa ko na parang utang na loob or parang ang reason kung bakit naman sila nagkaroon ng better life is because of the viewers. So parang ang dinedemand ng mga viewers is wag silang magbago ng content. So meron bang pananagutan or responsibility ba yun ng YouTubers to the viewers? Or na parang dahil doon gusto nilang ma-stuck yung yung okay, given yung magpo-progress sila sa buhay, pero masa-stuck sila sa content na gano'n. Actually, no. Because just like what we have always say here, na change is inevitable, di ba? Parang kumbaga, we always have to change so that we would know if this thing works for us or no. And in the case of Team Payaman, parang kumbaga, some of their contents are working, some of their contents are not working. And it's not their responsibility if those viewers will still view their vlogs kung hindi tugma dun sa gusto nila. I mean, YouTubers, they don't have the responsibility to anyone na kung anong gusto ng viewers na makita sa'yo, yun ang papakita mo. As long as you are authentic and you don't do anything wrong to the public, then it's okay, di ba? Parang, uh, yung question mo, kung responsibilidad ba nila? No, not at all. Hmm, okey. Same din tayo, kasi parang kung gano'n din yung kung tayo as viewers, gano'n natin tignan na parang dapat mag-stick lang sa ganito, parang ayaw naman natin sila mag-grow as a content creator. Kasi as a content creator, parang kung ako, yun lang yung makikita ko, siyempre gusto ko rin ng pagbabago, 'di ba? Gusto ko rin ng something new, gano'n. Pero, to be fair din naman sa mga ibang viewers, baka ang gusto lang talaga nila is yung parang pinaka-core na parang 'wag silang magbago na iba man yung content na gawin nila, pero yung yung way or yung parang dapat yung gusto yung dapat ma-feel pa rin ng mga viewers nila. Ang ako as a YouTuber, for example, as a YouTuber, gano'n pa rin ako na mag-uusap pa rin tayo as parang bestie, ganyan, ganyan. Gusto ng mga viewers na gano'n pa rin, mag-usap pa rin tayo as bestie. Pero okay lang sa kanila na parang sa iba na ako, parang magsho-shopping na ako. Dati hindi ako nagsho-shopping. Kumbaga gano'n. Ano naman masasabi mo do'n na parang yung way nila, yung kumbaga yung way nila na parang, for example, sa Team Payaman, gusto nila, yung mga viewers nila, gusto nila na parang barkada pa rin nila yung mga viewers. Kahit Hmm. na ang kino-content na nila is parang about family, about yung luxurious life na nila. Gets mo? Actually, I think nagigets ko naman yung viewers doon, yung core. Kumbaga, hindi mo naman kasi kung talagang yun yung core ng vlogging mo, then it would not be hard for you to stick with it. Parang kumbaga, parang tayo. Ang core natin is like chikahan of best friends. Mhm. Pwede pa rin naman tayo magchikahan while eating outside or chikahan while talking about our family or chikahan while shopping, chikahan while traveling. But our core is there. Di ba? Parang kumbaga, kung yun ang gusto ng viewers for Team Payaman na parang kumbaga bangkada pa rin nila, then I think they should make the viewers feel that they are part of the family. Di ba? Hindi kumbaga hindi lang barkada, pamilya na sila, 'di ba? Hmm, I okey, guess that's my point of view. okey. In-example ko lang yung Team Payaman kasi sila yung pinakamadami akong nakikita. Though Mm. marami pa rin namang mga YouTubers na, nirereklamo nila na parang hindi na sila katulad ng dati. Para sa'kin naman, ang masabi ko naman sa ako ha, as a viewer, gusto ko nakikita yung mga achievements na nakukuha ng mga pinapanood ko na YouTubers, gano'n. Well, it's true sometimes hindi ko na pinapanood kasi parang hindi na nga ako
nakaka-relate, 'di ba? Pero hindi ba parang wake-up call din sa akin 'yun na as a viewer, uy, napag-iwanan na ako. Parang dapat na-influence ako nung tao na 'yun na somewhat mapo-progress sa life, 'di ba? It means that the influencer is not a good influencer. Di ba? Kasi hindi kayo na engganyo, Influence. lalo na kung lalo na kung ikaw yung avid fan talaga ng ng channel na yun, 'di ba? Mm. Because if you doon na papasok yung yung pagiging good influencer, 'di ba? Na Mm. kahit na na kahit na hindi na ikaw nag-iisik sa core mo or hindi na kayo magka-level nung nanonood sa'yo, they can still feel the 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 joy and the inspiration that they get while watching your vlogs. Diba? Mm. I guess I guess dun na papasok yung responsibility ng mga vloggers na they should be they should be a good example for their viewers, and they should influence them to have the same lifestyle that they are having. Diba? Mm. Okey. Though, Ano hindi mo natin mapupush lahat ng viewers to be like that. Pero as an influencer, parang kumbaga mapapaisip ka rin na parang yung sinabi nila na parang ginamit lang ay na hindi naman sila makakarating doon kung wala yung mga viewers. So parang it's like giving back to them na in order for them to have a better life and makarelate pa sila sa'yo, influence them and inspire them to do better in their life, di ba? Parang mm. you have to do something to always go back to the core that you have when you were still inspiring them before, di ba? Mm. True. Okey. Yun naman ang pinaka dapat responsibilidad ng mga ano, dapat i-take note natin 'yan. Na yung parang kumbaga parang yung purpose and intention nandodo'n pa rin na ano, na makapag-influence in a good way. Yeah. Okey. Paano naman yung mga vloggers, influencers na hindi na relatable kasi napag-iwanan na? Like, isang isang vlogger para sa akin, si Tony Sia. Wait lang, iko-confirm ko lang kung siya 'yan. Tony Sia, siya nga. Si Tony Sia, more on makeup ano siya, makeup vlogger, gano'n. Isa rin kasi yun yung parang nabasa ko din about sa kanya na parang kasabayan siya nila Lloyd, yung mga panahon na 'yan, yung mga nagsisimula, mga OG vloggers. Tapos parang bigla na lang siyang nawala. Kumbaga hindi na siya nakasabay dun sa kung anong trending, yung mga progress din ng mga ibang vloggers. Kaya parang naging ano lang siya dun, steady lang, kumbaga. Nag-stop din siyang mag-vlog, gano'n. Ano naman ang masasabi mo sa mga vloggers na gano'n? Dahil Actually, siguro kasi takot din, yun naman siguro yung mga takot din na mawala yung core nila sa kanila. Na nung natakot dahil natatakot sila mawala yung core nila, hindi na sila nag-explore. actually I don't see that way. Parang kumbaga Mm. they were the vloggers na takot sa growth. Kasi Hmm. kahit naman may growth, I mean kahit na mag-progress ka, the core will always be there, di ba? You can always keep the core kahit na mag-progress ka. But I think they were afraid of the growth that they will Hmm. face in the future. I mean the changes, di ba? Kasi pag yung sa makeup vlog, ano kasi siya pag individual, I mean you're doing your own makeup, parang paulit-ulit na lang yung gagawin mo. So you have to do something, go out of your box na parang kumbaga, you will invite someone, and then magiging makeup artist ka na. Then eventually may artista ka na. And then Hmm. eventually events, di ba? Parang kumbaga, you have to expand your 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 tawag dito yung yung Niche talent niche mo, mo, okey. yung niche Okey. mo. Okay, Mm. yung niche na lang.
Literal. You have to expand you have to expand your niche. Wag ka lang magi-stick sa tawag dito sa makeup on your own, 'di ba? Mm. DIY makeup, kumbaga. Parang kumbaga tayo, we always talk about our experiences. But in this season, we decided to go out of our box. We will Mm. talk about the latest issues Mhm. in the world, 'di ba? So, but the core is still there kasi we talk about this issue na parang nagchichismisan lang tayong dalawa, 'di ba? Mm. So, I guess um napag-iwanan sila dahil nga natakot sila dun sa idea of growing. And yung yeah, okay. Alam mo, good example yung sinabi mo na they have to go out din dun sa kung ano man yung ginagawa nila. Mag-explore sila, ganyan, ganyan. One good example, si Michelle D. Na ngayon, dati, di ba, makeup lang din siya, lifestyle, ngayon, parang sumusunod na siya sa trend din na yung way of vlogging, parang diary na. Mhm. Naging virtual diary na yung vlogging. Kaya kahit nag-stop siya, meron pa rin yung mga supporters niya, doon pa rin. Kasi, yun nga, katulad ng sinabi mo kanina, yung authenticity, kung authentic ka, kung totoo ka, susuportahan ka pa rin ng totoo mong supporters, 'di ba? Kahit na magbago yung kind of content na ginagawa mo. Ayun. So, Yes. for example tayo kasi meron ako nakita, may gumagawa ng foodcast podcast habang kumakain. You call it Ah, foodcast. Ganyan. What if, parang dumating tayo sa point na gano'n na rin yung gagawin natin? Parang willing ka ba for a change? for me, as long as we still do the podcasting the same way, I think it's okay. We are Mm, just adding some spices in our podcasting, but we will still do it the same. Like mm, kahit parang yan, nagkakwentuhan pa rin tayo while eating. Then I think that's okay. Or sumasayaw tayo while having this podcast. weird. I think that's the same. I mean, I mean, for example, yung magiging daily diary, yung magiging ano natin, daily diary. So it's Mm, like for an hour of our life, sabay tayo magtatawagan sa isa't isa while we are doing something, but we are still talking about an issue, mm, diba? So I think the core was there and the change was also there. So I'm mm, open with that as long as um we will do the same or we will do our core in podcasting. mm. Ngayon parang mas nagiging klaro na sa akin kung ano yung hinaing ng mga viewers na hindi pala tama ka na hindi hindi sila to stop the progress or yung na ma-achieve ng mga idol nila, ng mga YouTubers na idol nila na mag-grow na dun, hindi sila para i-block yung progress, yung growth ng buhay ng mga YouTubers, kundi parang parang kumbaga kasama nyo kami sa journey na to. Parang sana isama nyo pa rin kami sa kung nasan na kayo by sticking to your core na kahit na anong klaseng content yung gawin ninyo, basta as long as ando dun pa rin yung kung paano nyo kami nahatak, we'll still be there for you. Parang ganun kumbaga yung gusto nila. Okay, so Yes. i-relate lang natin siya konti sa in real life, sa buhay natin mismo. Na yung mga taong malalapit sa atin, gano'n, na pagka, kumbaga parang feeling natin na outgrown na nila tayo. For example, ikaw, parang, dami ng business ni A. Parang ako, isa pa lang. Kumbaga yung gano'n. Parang, ano naman ang masasabi mo doon? Na parang, wait lang.
na yung ibang tao minamasama nila na ikaw nag-grow samantalang samantalang sila hindi. Na tapos parang minamasama na nila yon, parang feeling nila iniiwan mo na sila sa ere because ikaw, you're creating your path na ina-achieve mo na yung sarili mo, parang feeling nila, anong ibang mga tao, nangiiwan ka na. Or parang ibang tao ka na. Di ba may mga judgment na gano'n? Oh, naka-abroad ka lang, ibang tao ka na. Yung mga ganong side comments ng mga tao. Na parang hindi ka na relatable para sa kanila. And nagiging cause din yun ng pagka-cut off sa mga tao. Ako kasi meron akong ugali na na hindi ko gusto yung mga taong importante sa akin, hindi ko gusto naiiwan sa ere. Mm. Kung sa kumbaga, gaya nung sabi mo kanina, I have business. Pag may business ako, lagi kong gusto kong kasama yung family ko or yung mga friends ko. Parang ikaw, we we have our business, di ba? So parang kumbaga, hindi ko na-feel, hindi ko pa natanggap yung negative comment about me progressing in my life. Pero, if mangyayari man sa akin yon, I I won't blame them because feelings nila yun. I won't invalidate their feelings, but I will be responsible to explain to them that it's not my responsibility why your life is still the same. Because I give you the opportunity before, but you didn't took that opportunity to progress in life as well. Diba? Mm. Kasi nga, gaya ng sabi ko, na if importante ka sa akin, isasama at isasama kita sa pag-asenso ko. Whether magkapantay tayo ng asenso or hindi, andun ka. Diba? If hindi ka nakakasunod dun sa asenso ng buhay ko, dahil pinipili mong hindi sumunod or hindi sumama dun sa asenso ng buhay ko, then it's not my fault. It's yours because that's your life, diba? I'm giving you the chance. You have to take the chance and make your life better while I'm doing my life better as well. So yeah, I think that's my Two insight cents. about that. So, hindi ka naman galit niyan. Diba? Di pa naman. Magagal, Parang magagalit pagalit na na ako lang. kung nangyari Hindi na talaga. kasalanan yan. Hindi, pero totoo naman, di Oo, ba? oo, oo, oo. Naniwala ako Yung, doon. binigay mo na yung chance eh. Parang, hindi mo naman sila iniwan eh. But they just chose to live that the same way. So parang hindi mo naman na talaga kasalanan eh. Kasi tinulungan mo naman sila in a way. Mm. Okay. Pero ikaw, as ikaw na umasenso, hindi mo naman chine-choose na i-cut off yung mga tao na feeling mo na outgrow mo na sila. For me, hindi ko nakikita i-cut off sila as long as they still want to be with me. Di Mm. ba? And they won't be negative vibes to my world. Di ba? Kasi may mga taong ganun eh, na parang kumbaga, uh, hindi maganda yung aura niya sa mundo mo. So, i-cut mo na talaga kasi na nasisira yung magandang magandang binibuild mo na buhay. So, I Mm. think that depends on how they will interact with me. Mm. Okay. Pag puro S- negative na yung sinasabi nila, then why not? Why should I continue the relationship then? And the, Yes. True. And kung nagiging hindrance na rin sila na para alam mo, mag-move forward ka. Kumbaga parang yeah, lagi ka nagbe-backward kasi iniisip mo yung tao na yun and then di ka na maka-forward. Yun siguro, ano lang naman yun, valid reason naman to cut. ikaw ba? Ako naman, biglang hindi, same lang tayo. Siguro hindi na, kasi katulad ng mga YouTubers, hindi na natin sila pinapanood, but it doesn't mean na ayaw na natin sa kanila, 'di ba? Parang every now and then, papanoorin pa rin natin sila. Well, in real life, siguro hindi na rin talaga nakakasabay eh. So, um,
hindi ko ika-cut off yung tao na yun hanggang sa gusto niya pa rin maging part gusto niya pa rin maging part siya ng buhay ko. Ganon. But then, hindi na para, alam mo yun, sasabayan kita sa pag-usad. Kumbaga, kung naiiwanan ka na, habol ka, ikaw humabol. Parang ganun. Hindi yung para sasabayan mo pa sila. Ganun, same lang din naman tayo. Na, ganun din siguro pag sa YouTubers na, um, ah, darating yung time na hindi na natin sila papanoorin kasi hindi na sila relatable. Pero ando dun pa rin yung support natin na masaya tayo sa kanila kasi nag-progress sila. Ganon. Ayun. At saka ano lang talaga naman, hindi naman tayo, I mean, we have our own phase in life, di ba? So Mhm. parang kumbaga, kung umaangat na ako ngayon, tas ikaw, hindi pa. As long as magpupursigi ka na at pakikita mo pa rin naman na nakita mo pa rin yung effort ng tao na umasenso din, why not? Di ba? Mm. Una-una lang ako pero see you on the ano, dun sa pinaka end game natin na end goal True. na parang ganun. Hindi tayo para magpahintay or maghintay, ganon. Hindi tayo para mag-a-adjust sa atin yung mga YouTubers para maka-stop naman sa pagpo-progress nila, ganyan. So, ang sa pag-progress ng mga tao, hayaan natin sila. Wag natin i-block, wag nating wag tayong maging hindrance. Okay, so balik tayo sa mga YouTubers. Meron ako nabasa, yung nangyayari daw pala dun sa mga YouTubers is yung meron daw lifestyle inflation. Yun nga, hindi ko alam kung bakit saan nila nakuha yung word na yun. Pero yun nga, dahil yung lifestyle nila is, alam mo, nagiging luxurious, parang hindi na katulad nung simple lang sila. Ganun. Kaya hindi na tayo nakaka-relate sa kanila. So, Hindi, and, so gusto ko lang i-explain. Kasi pag sinabi mong lifestyle inflation, it means that you're spending, your spending capacity depends on your earning capacity. mm-mm. So, yung YouTubers, kasi syempre, malaki naman ang kinikita nila. So, yung spending capacity nila din, lumalaki din. Yes, expected na sa kanila yun. Na Yes. parang as yung mga ibang viewers, parang, syempre, hindi naman tayo ano tayo pa, lifestyle deflation. Hindi, biro Hindi lang. naman. Des, ganun pa din tayo, kaya parang hindi tayo makarelate. And then, yung iba naman, na ito naalala ko, nabasa ko din to, na, um, yung iba, katulad tayo na tumatanda, nare-realize natin na we have our own life. Kaya kaya we stop watching them. Kasi nagiging busy na rin tayo sa buhay natin, na syempre gusto rin natin mag-progress. Kaya nagfo-focus din nagfo-focus na rin tayo sa buhay natin. Kaya isa ring reason yun kung bakit bumababa na yung mga um, Views. views nila sa YouTube. Ganun. Another thing is na may iba ng platforms. Yung mga short videos like TikTok, yung shorts, reels, mas nagsistick na kasi yung mga tao doon O kasi, ngayon. hindi na nako-consume yung mahabang oras sa oras nila. Parang ganun. So yun lang naman yung gusto kong yung gusto kong pag-usapan ngayon na para malinawan lang din yung mga chatters natin na if nagbago man yung mga pinapanood natin, including us. Akala mo naman, akala mo nakakahiya naman sa mga, uy, nakalagpas po kami ng 500 views. Thank you so Oo. much. Thank you so much. Naka Thank you 900. so much. Parang malapit na sa 900 yung isa natin. Oo, sana. Sana mag 1K. Sana by the time na na-upload natin to, more than 1K na. And more, subscribers. Meron tayong plus 2. Yeah. Kasi last week may isang nag-unsubscribe. And then, may dalawa namang nadagdag. So, 74 na tayo ngayon. So, going back, if ever na parang makita ninyo na may changes, ganon talaga, accept na lang natin na ganon talaga yung sa content creation na kailangan minsan adapt sa kung anong
trending, ganun. Trending. So, syempre kami din, nagkakaroon din kami ng pagbabago sa buhay. Meron din mga, for example, kumita na kami dito, 'di ba? Di syempre ang ganda na ng setup namin, 'di ba? Sana huwag niyo naman True. kaming iwan. Baka sabihin niyo gusto niyo ganito pa rin yung background, 'di ba? So, Pwede ayun. mag-ito yung background namin pero naka-mic kami ng Nakamike na ng kami ng sobrang bonggang-bongga. dami. Tapos sobrang linaw na ng camera. Mas So, maganda na yung lighting namin, gano'n. exactly. Pero kung kunwari, hindi ka na nakaka-relate dun sa sa YouTuber, okay lang yun kung hindi mo napapanoorin. Ganun din in real life na kung hindi ka na masyadong, um, nakaka-relate dun sa tao, alam mo yun, parang siguro it's okay lang din na hindi mo muna sabayan, gano'n. Hindi ka muna sumama, hindi mo muna i-a-adjust yung sarili mo para doon. Because we have our own priorities in life din naman talaga. Those vloggers are their priority is their own life. They Yeah, they want to earn exactly. money, di ba? And that's the same with you. Now, viewer, as a viewer, your priority is your life as well. Kung hindi mo man siya masusuporta all throughout her vloggings or their vloggings or our vloggings, then I think it's okay because we don't owe anyone. I mean we don't anyone doesn't have the responsibility to watch you all the time naman. Mm. And we are not asking you to watch us all the time din naman. Talaga ba? Pero kumbaga, depend I mean, depende naman personally, ako hindi ko talaga siya iniisip na gusto ko lahat ng subscribers manonood. Gusto ko lahat ng tao manonood. Hmm, I want those who will watch our podcast are those who are related to the topic hmm, para mas engaging. tama Kasi kung naman. papanoorin lang tayo just because they want to support us but without understanding what we are saying and applying in their life, then it's useless. We are not influencing them. We are just using them to gain money, di ba? Kaya nga sabi ko kanina, as an influencer, you have to be a good influence to your viewers. Yes. Kumbaga kung papanoorin niyo lang kami just for the sake of watching us, hindi namin ang mafi-feel niyo sa mga sinasabi namin is walang sense. Yeah, Compared sa pinapakinggan niyo kami na nakaka-relate kayo sa topic, at least we can, convey our message na sa tamang tao kumbaga, that's true. gano'n. So you got my point, right? Yes naman. And mafi-feel niyo na parang walang substance yung topic ng mga 'to. Kung parang napakinggan niyo lang na ano, compared dun sa nakaka-relate sa atin na parang, Yeah. gano'n. So, yung Kasi usually kumbaga yung mga nakaka-relate sa yung atin, mas mabilis natin silang may influence. yes. Yeah. Kumbaga yung willingness, parang willing ako makinig sa topic na 'to compared dun sa I need to listen. I need and yung parang I am willing to listen because I can relate. Kumbaga yung comparison ba, Yeah, gano'n. that's true. Okey. So, True. yun lang. So, para sa akin ang natutunan ko dito as, as a content creator, um, we dun ako sa ako dun sa pinaka-core natin. Kasi yun yung yun yung reason, pinaka-purpose natin and pinaka-intention natin kung bakit tayo gumagawa nito. So, kailangan natin mag-stick doon. But it doesn't mean hindi tayo mag-i-innovate, hindi tayo sasabay sa trending. Meron change, may growth, pero dun pa rin tayo. And feeling ko, yun yung magiging identity natin as the Group Chat Podcast. Na kahit na ano nang magbago, kahit na sabihin na, oh, nagbago na yung way of vlogging nila. Pero na-identify nyo pa rin kami kasi nakikipag-usap kami sa inyo as parang kasama namin, ka-chatters. Chatter namin kayo, di ba? As parang That's just magbe-best friend. sad. That's May-identify just nyo na. Lagi nyo ma-identify na, group chat podcast yan. Kung ganon, di ba?
How about you? Yun nga, gaya ng sabi ko kanina, hindi naman sa lahat ng oras kailangan yung suportahan or kailangan yung panoorin at magbigay ng comment yung sa mga mga episodes ng sinusuportahan yung mga YouTubers. Because not all the time you are related to their stories, di ba? So, um, watch whatever is related to you and be inspired to those stories para mas ma-appreciate mo yung content creator. Dahil kung gaya ka ng sabi ni A kanina, ay ni B kanina na kung pinapanood nyo lang kasi kaya nyo lang kami kasi kailangan nyo manood, iba yung dating sa inyo ng mga sinasabi namin. Diba? So, sa mga content create ay sa mga viewers, just watch what is related to you. And don't be toxic to the content creators because we are evolving, we are changing. Diba? And as long as we think or we know that we are still on the core of our podcasting or vlogging, then that's fine. Sa mga content creators naman na katulad namin, I think our responsibility is to give them good influence. Give our viewers a good influence of what we are doing. Not just vlogging because we need money. Because there are some content creators that they are on the trend, but it doesn't um para kumbaga hindi mo nararamdaman na good influence sila sa'yo kasi they are using those contents or those trends into a bad in a bad way, di ba? Mhm. Parang yun Totoo. nangyari kay Maurice and Anthony. Mm. A lot of vloggers are using the words of Maurice sa mga contents nila, Mm. which is it's not a good thing because parang uh you were making it more worse or you're making it worse than the situation that had happened, di ba? Na Mm. parang kumbaga kay Maurice and kay Anthony, parang ang nangyari lang is they were having a fling. Pero nung ginawa mo na parang ang laswa-laswa na, parang ganun, di ba? So, be responsible lang sa mga contents natin. Yes, agree. Dapat lagi tayong may good purpose and good intention. Lagi yung sinasabi yun, yung may good purpose tsaka good intention. That's what Kasi that's kahit what na we anong do. gawin mo, ha? That's what we do, di ba? Yeah. Kasi kahit na anong gawin mo dyan, kung at the end of the day, meron kang maganda yung intention mo, maganda yung kakalabasan Yeah. ng content mo, 'di ba? So, Actually, yung nag-vlog tayo about kay Maurice and Anthony Jennings, parang kumbaga, we were, ako, we were, parang nagdadalawang isip ako, pag-uusapan kaya talaga namin to or what. But the way we tackled the issue, it's not like we were, parang minamasaman natin yung mga ginawa nila. But we were just giving our opinions that could help them or our chatters na pag nandun sila sa situation na gano'n, they know how they will handle it. Diba? Parang mm, kumbaga, we are advising, but we use the trend. I mean, mm. we are We on just trend, but we, kumbaga yeah, parang bahala gusto na lang kayo. natin ginawa lang natin silang subject para matuto tayo na in case pagdaanan mo or if pinagdadaanan mo yun, 'di ba? At least meron silang different perspective on how they will handle it. Kumbaga gano'n, 'di Yeah, ba? that's right. Yeah. Kasi nga ang pinaka-intention natin is really to para matuto tayong lahat. Yun. Kaya parang feeling ko Yeah. maganda yun. Hindi siya para, oy, alam mo ba? Yung ganun. Alam It's, mo yeah, ba? Hindi lang siya para ganun. hindi naman So, parang ganun. yun. Very short lang yung topic. But I think, um, gusto ko lang talagang ma, ang pinaka ma-highlight is yung identity ng bawat isa. Identity nating lahat na kahit na may change, um,
Nandoon pa rin tayo. Ito pa rin tayo. Kami pa din 'to, gano'n. Kami pa Kumbaga rin. kahit may change sa mga lodi natin or sa sarili natin, hanggang nandodo'n yung core, hangga't kilala mo kung sino ka, ikaw pa rin 'yan. As long Ayun. as you're being authentic talaga. Well, Yes. there's nothing wrong with changing your life, diba? Your life, your way of living, all in all, diba? Yes. So, yeah, And mga kasi chatters, hindi, yeah. kasi 2025 na, for sure ang dami nating gustong baguhin and huwag kayong matakot magbago, especially kung ikakabuti niyo rin 'yan. And it's okay to discover yourself din naman, diba? Yes. Discover yourself, malay nyo, yung madi-discover nyo sa sarili nyo, yun yung magdadala sa inyo sa mas magandang pamumuhay, diba? Mm. And be Eh, inspired. Actually, you should you should feel inspired with those vloggers na fina-follow nyo. mm. Na as long as maganda rin naman yung influence nila, baka naman nai-inspire ka, hindi mo pala maganda yung influence nila. As long as maganda yung influence naman ng taong yun. If you think it's a good influence, then follow what they are doing, diba? Mm. Or kung hindi, kung feeling nyo hindi na ganun yun, parang yung vlogger, huwag nyo nang panoorin. Ganun nga din, parang nirelate nga natin sa in real life, 'di ba? If sa tingin nyo yung may mga taong hindi na nakakabuti sa inyo, cut off na. So, this 2025, piliin nyo, be selective sa mga taong pinapapasok nyo sa buhay ninyo. Ayun. At mga pinapanood ninyo. Ayun lang naman. Yun na yung Yeah. At pinaka-highlight syempre, niyan. mga chatters, alam naman namin na maganda ang influence namin. Kaya panoorin nyo kami sa aming mga pages, di ba? Yes. Um, to to watch our previous episodes, please follow us in our Spotify, TikTok, and Facebook, the Group Chat Podcast with ABC, by ABC, I should say. And of course, our YouTube channel, the Group Chat Podcast with ABC. Hopefully, Yes. influence namin sa inyo. Kayo dyan. Okay. Kung hindi, edi sabihin niyo na lang. Sabihin nyo lang. Sabihin niyo sa'min. We are open. Actually, we are open to those comments naman. We are waiting actually for those comments na, Correct. uy, medyo, ano kayo dyan? Di kayo magaling dyan. Diba? Oo. Ayun, comment lang kayo and if you want to join us, comment lang din, message niyo kami sa mga personal accounts namin or sa group chat Facebook. Yun lang. Thank you so much, Yeah. A. Thank you Maraming so much, chatters. salamat, B. See you See you, again. chatters, on our next episode. Bye. Bye. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.